Hindi talaga po pwede na hindi matutuntun. Papunta at pupunta yan doon sa mastermind. It's obvious that yung pinsan niya at yung anak niya ay isa sa mga masterminds. Paano mo kukontrahin? Malamang-lamang pati si Marcos involved, yung tatay. Paano mo kukontrahin yung naglagay sa'yo? Anong dapat mong gawin? Mag-resign. Kasi ano ang dahilan bakit siya magre-resign? Di ba wala? Narito ang Balitang Pinoy TV. Ito po ang ating magiging topic for today. ICI, may nadiskubre sa mag-amang Marcos. Given na yan. Pangalawa, taong bayan, gusto nang palitan ni Inday si BBM. Kung ang presidente ba naman natin ay adik, gusto nyo ba yun? Di ba? Mamaya pag-uusapan natin yan. At pangapat, Pinklawan, lalo nang lumulubog. Alam mo hindi ko po ine-expect na ganito ang magiging pagtanggap sa Pinklawan. Mamaya po sasabihin ko sa inyo, bakit po palubog sila ng palubog. Okay? Wag po natin kakalimutan, tayo nagpapaalala lang. Sana po i-like nyo po agad itong vlog kong ito. And sana ay wag nyo pong kakalimutan doon sa mga hindi pa po subscribers. Sana po mag-subscribe kayo dyan. Click nyo lang yung subscribe button. Libre lang po yan. So konting lambing, baka po pwede naman. Okay? Subscribe lang po dito sa channel na Coach Oli News PH. Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito, pag-usapan natin itong nadiskubre ng ICI kay Bongbong Marcos. Pasok! Patay ng ICI. Pabira. Intro pa lang natatawa ko. Unang dinig ko rito. Hindi ko inaano. Sabi ko, patay na sino? Parang, ewan ko, basta biglang may ibang pumasok sa isip ko. Sige, diretso. Ang reaksyon ni House Deputy Minority Leader Egay Erice kasunod ng pagbibitiw ni Rogelio Singson sa komisyon. Nakausap din daw ni Erice si Singson bago ito mag-resign. Live mula sa TV5 Media Center ng sa balita, si News 5 anchor Edwin Gabok. Ano raw ang napag-usapan ni na Erice at Singson? Well, we've already heard yung version ng ICI, yung official version ng ICI kung bakit daw bumitiw si dating Secretary Babe Singson sa ICI. Pero yung mga text exchanges sa pagitan ni Singson at ni Congressman Edgar Erice na kasama niya dati nung panahon ni Pinoy, they are very revealing. Kasi ito, binigit sa amin ni Erice, ang pinag-usapan nila, very disappointed daw si Babe Singson doon sa suporta o kakulangan ng suportang binibigay ng Malacanang doon sa ICI. In fact, ito, I'll just paraphrase kasi si Erice is also paraphrasing yung text message exchanges nila. Ang sabi raw ni Babe Singson, why will I risk myself, my family, and our privacy to be the washing machine of Malacanang? Yo, malupit yan, okay? Merong rason po, nag-resign po itong sa isa sa mga investigador ng ICI. Etong si Singson. Ito malaki po ito Malaki po itong hindi ko alam kung paano na naman ito palulusutan ni Claire. Baka mamaya nag-resign si Singson, kasalanan na naman ni Pulong Duterte. Baka mamaya pati si Kitty Duterte kasalanan to, no? Pero sigurado nag-iisip-isip na naman yan si Claire kung anong paano niya na naman ipapasa sa mga Duterte. Pero yun, malaking bagay yung pagre-resign. Iba yung sinabi ni Singson na official, iba yung text messages nila ni Erice. Tatandaan po natin yung text messages, yan between friends po yan. So meron kang pwedeng sabihin for public consumption, pero meron ka talagang sasabihin doon sa kaibigan mo, yung puso mo. At ang puso niya na ito, bakit ko i-risk ang buhay ko at ang kredibilidad ng aking pamilya para maging washing machine ng Malacanang? Anong ibig sabihin yon? Kumbaga sa money laundering, di ba meron yung perang galing sa madumi, lilinisin mo. Di ba? Kunwari galing sa nakaw, dadalin mo sa isang negosyo, so kunwari malinis yun, pero yung kinita mo ron, kunwari kumita ka, hindi naman. Parang ganon. Ito, washing machine. Ibig sabihin, bakit ko i-risk, nalilinisin ko, yung Malacanang? Meron silang nadiskubreng matindi rito. At ang kasagsagan po ng iniimbestigahan dito, tatandaan po natin, si Sandro. Hindi lang yan marami silang iniimbestigahan. Pero ang pumutok na balita ngayon, etong kay Sandro. Kasi hindi talaga po pwede na hindi matutuntun. Papunta at pupunta yan doon sa mastermind. It's obvious that yung pinsan niya at yung anak niya ay isa sa mga masterminds. Paano mo kukontrahin? Malamang-lamang pati si Marcos involved, yung tatay. Paano mo kukontrahin yung naglagay sa'yo? Anong dapat mong gawin? Mag-resign. Kasi anong dahilan bakit siya magre-resign? Di ba wala?
Di lang the washing machine, punching bag pa. So ganon kalalim yung hugot at yung pagkadismaya ni Babe Singson sa apparently kakulangan ng suportang binibigay ng Malacanang. Ito matindi yung sinabing punching bag nga gagawin kami punching bag ng Malacanang. Kasi, di ba, parang sila yung sumasangga ng galit ng taong bayan. Eh, totoo naman, kahit ako eh. Ako, tingin ko talaga dito sa ICI, inutil. Una, hindi sila magla-live. Tapos, mapupunta ba sila doon sa mastermind? Wala eh. Wala rin kapangyarihan ng ICI. Pag tumanggi yung iniimbestigahan nila, may magagawa ba sila? Wala. Oh. So, inutil to. So, parang nilagay ni Bongbong Marcos, so sige, maglagay ka ng ICI para yung investigasyon sa Congress, itigil na nila. Sabihin na lang, ICI na mag-iimbestiga. Oh, pero hawak ni Bongbong Marcos yung ICI. Oh, at the same time, yung galit nyo, kayo mga Pilipino, including me, yung galit nyo, ibigay nyo sa ICI. Pero hindi, ako hindi lang sa ICI galit. Pati kay Bongbong Marcos, gayahin nyo to si Singson. Kayong mga investigador ng ICI, ito sabihin ko sa inyo. Kung meron kayong paninindigan, kung talagang totoo yung pag-iimbestiga ninyo, gawin nyo ng tama. Kung hindi, magsiresign din kayo. Kung meron din lang kayong poprotektahan, magsiresign na rin kayo. Huwag kayong bakla. Tama yung ginawa ni Singson eh. Bakit ko i-release sa sarili ko at yung pamilya ko? Para sa Malacanang? Doon sa ICI. Ito ang bahagi namin interview kay Edgar Erice. ICI is dead. Yung text message niya, sabi niya sa akin, why would I risk my life and my family just to solve Malacanang's problem? Bigat ng payag ni dating Secretary Singson, no? Pero Bok, ano ang support ang hinahanap niya? Well, ang pagkakasabi kasi ni Erice, from the very start, mahigpit daw ang request talaga ni Babe Singson for several measures to be put in place para mabigyan ng kapangyarihan ng ICI. Among them, yung the power to cite witnesses in contempt and the power to cite the agencies in contempt if they fail to appear or to submit documents. As well, immunity, the power of immunity para hindi sila habulin in the future ng kanilang mga... So maraming request to si Erice. Power of immunity. Kasi halimbawa, iimbestigahan mo si Bongbong. Pupusta ako, babalikan ka. Subukan mong imbestigahan si Sandro. Babalikan ka. So, kailangan may power of immunity. Oh, yun yung sinasabi. Maraming hinihingi. Syempre, kailangan, pwede ka mag-cite in contempt. Paano kung ginagago ka na nung iniimbestigahan mo? Diba? Nagsisinungaling na. Yun ay mga karapat dapat lang ibigay sa ICI. Ang problema, hindi nabibigay. Pero kasi talaga, wala sa mandato kasi yung ICI. Yung ginawa nito ni Bongbong Marcos, parang wala talaga. Parang hinugot sa hinugot sa hangin para lang maging tagalinis. Di ba? From the very start naman talaga, wala na itong itong ICI na ito. Tamang-tama yung sinabi ni Erice. ICI is dead. Napapanahon na ibasura na yung ICI. Walang kwenta. Tingnan nyo, for how many months? May nangyayari ba? Nakatuntun na ba nila si Kita nyo kung sino-sino itinuturo. Pero iniwasan si Sandro. Iniwasan si Romualdez. Sa tingin ninyo may naniniwala pa dyan sa ICI na yan? Wala. Buwagin nyo na yan. Patay na yan eh. Para kayong walking dead. Alam mo itong ICI? Parang adik. Buhay pero patay. Yun ang tingin ko talaga sa adik eh. Parang ka naglalakad. Buhay ka nga. Pero patay ka na sa loob. Wala na eh. Wala nang naniniwala sa'yo. Wala nang silbi. Same thing sa adik. Wala lang maitutulong sa bansa di ba? Po-prosecute dito sa ICI. At least yung dalawang yon. Pangatlo, nabanggit na rin ni Rize kanina, medyo kulang sila sa fiscal autonomy. Hanggang ngayon daw, gumagamit pa rin sila ng DOJ lawyers. Wala silang sariling battery of lawyers na talagang kanila that they can count on. So may konting question doon sa... Isipin mo, wala kayong lawyers. Tapos gagamitin mo ang DOJ lawyers. Galing lang dyan si Boying. Hindi ko naman minamatay yung DOJ, pero maiimbestigahan kaya nila. Again, this is an executive department. Diba? Independence nga ng ICI. So, yun, iniintay ni Singson actually, is mag-certify ng urgent ang Malacanang ng isang panukala na nagbibigay ng mga kapangyarihan ito sa ICI para sila makausad at makahugot ng mga tao, mga testigo at ng mga dokumento ng may otoridad na hindi lamang umaasa sa paki. At Bok, matagal nang usap-usapan na may gustong magbitiw sa ICI. Ito ba? Si Singson na ba yun?
Well, that's interesting kasi it turns out that as early as October, mga October 7, nag-privilege speech si Erice and he revealed na merong isang miyembro ng ICI daw na gusto na magbitiw. October to and this was just 1 month after makreate ang ICI which was created in September. So 1 month after that, meron na nag-iisip magbitiw sa ICI dahil daw sa kakulangan ng suporta in terms of power and authority ng ICI. Ngayon, si Erice is saying na from the very start, si Babe Singson ang kanyang nire-refer ng privilege speech niya na yan noon pang Oktubre. Kita mo unang-una pa lang, nag-resign na agad si Magalong. Simula pa lang. Tapos, si Erice, October pa lang, so 1 month pa lang, ang ICI gusto na mag-resign. Diba? Hindi mo kasi matitake. Kung ikaw ay maprinsipyong tao, ang sabi nga nila, maprinsipyo daw, di umano ito. Itong si Singso, I don't know. Pero kung ikaw ay talagang, hindi mo masisikmura itong magbubulag-bulagan ka sa, siyempre makikita mo yung ebidensya eh. Diba? Hindi naman sila bibigyan ng immunity. Hindi naman talaga ibibigay ni Bongbong Marcos yan. Paano kung siya ang binanatan yan? Paano niya hahabulin ito si Singson, di ba? Wala. So, malapit na to. Malapit na tong to. Sana nga, this week, wala na yung ICI. Alam nyo, sayang lang ang pera ng taong bayan dito eh. Di ba? Siyempre, mag-iimbestiga, wala namang kwenta. Kailangan, lahat naman ng gagawin mo dito sa mundo may pera eh. Hirap na nga ang Pilipinas. Di ba? Sayang ang oras dyan. Sayang yung pera, wala namang maniniwala. Buwagin nyo na yan. So, unfortunately, tumagal lang ganun. From October until December, hindi gumalaw yung mga panukala na magbibigay ng kapangyarihan sa ICI. At yun hanggang ngayon, ang iniintay daw ni Babe Singson. Unfortunately, we talked to Claire Castro, yung Palace Press Officer, nung linggo lamang, at we asked about yung possibility na isa-certify as urgent nga itong mga panukalang ito. Sa interview namin kay Claire Castro, sabi niya, parang hindi ganun kainit yung Malacanang na ipursige ito. Dahil, for example, PNP daw and NBI, they don't have contempt powers and yet they are able to do their own investigation. So, they were going slow as far as that is concerned. And apparently, isa yan sa mga hugot ni Babe Singson. Ayun. So, nakausap si Claire. Nakuha ninyo. Nakausap si Claire at tinanong patungkol dito sa mga hinihingi nitong para umusad itong investigasyon. Ang palusot, bakit yung naman, PNP, yung mga pulis, walang contempt power, nakakapag-imbestiga naman. So, sa madaling salita, hindi talaga sinusuportahan ni Bongbong Marcos tong ICI. Hindi seryoso Una pa lang, nakitang-kita naman kay Bongbong Marcos, hindi siya seryoso dito sa pag-iimbestiga patungkol sa mga nakawan, sa ghost projects. Kung titingnan po ninyo, itong flood control projects, kung titingnan po natin lahat, idudugtong natin, even itong pagre-resign sa ICI, parang kadugtong ng mga sinasabi ni Saldico. Because kung ang involved nga dito yung presidente, even yung kanyang anak, yung kanyang pinsan, even yung kanyang asawa, even yung kanyang bayaw, hindi mo talaga susuportahan kahit ikaw ang nagtayo ng investigative body na yan. Hindi mo talaga susuportahan na umusad yan. Wala kang gustong investigasyong uusad. Hindi lang po ICI, kitang-kita po natin yan sa Senado. Una pa lang, pagbanggit ni Diskaya, kinuna nila agad ang Senado. Kaya ako asar na asar dun sa mga senador na mga lumipat Mga walang bayag. Kinuha agad nila, tapos hinayjack nila, tinanggal nila si Cheese, tinanggal agad nila si Marcoleta. Natutumbok na. Doon pa lang, as early as that. At ang daming senyales, si Bongbong Marcos ayaw talaga ng investigasyon. Bongbong Marcos, ito'y aking opinion. But I strongly believe, 1,000% Bongbong Marcos is guilty. Kasi ang dali naman Ang dali namang pabilisin niya kung gugustuhin niya. Even yung drug test, ang dali namang gawin Di ba? Doon pa lang nakikita mo na kung ano ang iwas ni Bongbong sa drug test, ganun din ang pag-iwas niya sa investigasyon dito sa mga ghost projects. At Bok, ano pang sinabi ng ICI kaugnay sa pagbibitiw ni Singson? Well, as we reported earlier, si ICI Director at spokesman Brian Hosaka, he basically gave us the official ICI line, which basically says na si Singson is resigning dahil labis yung stress sa kanyang katawan at siya medyo may edad na. So baka hindi na niya kayanin moving forward. And also, basically, Hosaka was saying na naibigay na naman ni Singson ang kanyang expertise doon sa komisyon sa former Public Works Secretary. So as far as that is concerned, prosecutorial na yung next step ng ICI at okay na. Na ibigay na ni Singson ang kanyang kontribusyon. So, yun. And maybe in a way that's true na napagod lang si Babe Singson
pero also in a way, baka napagod siya sa kakaintay na bigyan sila ng kapangyarihan. But anyway, ito ang bahagi ng aming interview kay Brian Osaka. Hindi lang napagod sa kakantay. Merong nakita yan. Merong nakita. Kasi nga, iba yung sinabi niya for public consumption. Halimbawa ako, nainis ako dun sa isang politiko. Halimbawa lang sa isang politikong sinusuportahan. Sabihin ko, ayoko na dun. Kasi, kurap pala. Kunwari, di ba? Kurap pala. Pero since naging kaibigan ko, hindi ko sisiraan. Okay? Sasabihin ko lang na pahinga muna ako sa vlogging. Parang ganun. Focus muna ako sa ibang topic. Yung ganun, iiwas ako. Kunwari, di ba? Parang ganyan. Exit with grace, ika nga, di ba? Yung maganda yung pagka-exit mo. So, dito muna ako, magpo-focus muna ako dito sa mga ganitong proyekto. Hindi ko muna itatopic yan dahil bahala na sila dyan. Pero sa text message, ite-text ko yung mga banerteros lintik na yan, na-discover ko. Addict pala. O kaya, magnanakaw pala. Hindi ko masisikmura. Hindi ko masisikmura yung suportahan kong ganyan. Di ba? Magaling nga na leader. Magnanakaw naman, wag na. Ayoko sa ganyan. No? Magkaibigan na lang kami. Pero yung magsisinungaling pa ako sa publiko, wag na. Parang ganito ang nangyari dito. Di ba? Iba yung sinabi niya sa kaibigan niya. Doon sa kaibigan niya, talagang yung pagre-resign, may nakita. Yeah? Meron tong nakita dito sa magagama. Sabihin mo ba namang gawin akong washing machine ng Malacanang? Gawin akong punching bag ng Malacanang? Di ba? Ibig sabihin, madumi. Mabaho. Yung Malacanang. Kaya siya nag-resign. Tama lang. Kung ako naman, itong mga naiwan dito sa ICI, hindi ba kinahihiya? Ganyan na kayo kagarapan lang mukha? Hindi nyo ba buwagin yan? Hindi pa kayo mag-resign? Mahiya naman kayo sa buhay ninyo. Nagkakasundo naman yung tatlo. And I don't see any disgruntlement or any frustration on the part of Secretary Singson. Yun lang talaga. It's just because of the stress and the intensity of the work required here in the ICI. Okay. Siyempre, magkakasundo naman sila. No? Sa tingin ko, wala naman doon sa issue doon sa tatlo. Ang issue talaga dito, yung mga nakikita. Kung maprinsipyo kang tao, hindi mo masisikmura itong ganito. Okay, next topic po tayo. Ito po, pag-usapan natin, merong banatan. Okay? Ito si Tinio, binabanatan si Pulong. Tingnan ninyo kung anong kanyang pangangatwiran patungkol dito. Kinwestiyon ni Congressman Paulo Duterte ang pagpapaimbestiga ni Congressman Antonio Tinio sa flood control project sa Davao City. Pero gate niya, wala siyang itinatago. Nasa frontline ng balitang niya, si Marian Enriquez. Bakit ako lang? Bakit Davao lang? Yan ang belta ni Davao City 1st District Representative Pulong Duterte kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Kasunod ito ng paghiling ni Tinio sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na paimbestigahan ang nasa 4.4 billion pesos na mga proyekto sa Davao River at Matina River sa Davao City. Ang mga proyekto ay nasa distrito ni Pulong. Tanong tuloy ni Pulong kung totoong objective raw si Tinio bakit hindi niya sabay-sabay ihabla ang mga distrito na may anomalya sa flood control. Bukas naman daw siya sa investigasyon. Wala raw siyang tinatago, walang tinatakbuhan at wala ring kinatakutan. Mas mabuti na raw klaro ang lahat kaysa puro sigaw sa media. Etong to si Tinio na ito, supot yan Supot, ko alam kung bakla yung animal na yan. Kitang-kita naman natin. Sinasabi nga nila, diyan sa Kongreso, alam nila kung sino yung may mga insertions. Alam nila, sila alam nila kung sino magnanakaw. Even si Saldico, sinabi na nga ito ang daming insertions. Ito si Sandro Marcos. At yung magtiyuhin, si Sandro at saka si Bongbong, binansaga pang pork barrel kings. Bakit Davao ang pinag-iinitan mo? Tinan mong gago tong etong si Tinio na ito. Halatang halata ito mga ikaw ba Tinio, komunista? Ako'y nagtatanong lang. Diretsaan na tayong tanungan. Kasi alam naman natin, ang mga Duterte ay lumalaban dyan sa mga komunista, sa mga makakaliwa, sa mga rebelde, sa mga CPP, NPA. Kayong teacher party list ba ito? Pambira, wala kayong naitutulong sa Pilipinas. Maniwala kayong party list. Ako'y talagang ayoko na nitong party list. Pasensya na po, may mga matitinong party list Merong Youth Duterte party list, merong PPP, meron marami po matitinong party list. Kaya lang ang problema dito sa matitinong party list, mas marami yung mga tarantadong party list. Naapektuhan Pag isusuma total mo, mas maraming naidudulot na masama itong party list. Lantara na yung insertion nung magtiyuhin. At nakikita natin ang dami ng ghost projects ay nasa Bulacan.
Tapos ang gusto mong paimbestigahan, Davao. Tingnan mo tong. Alam mo ang mga galit sa Duterte? Ha? Yung mga komunista lang o adik. Ako sa nakikita ko sa totoo lang, yung sobrang galit sa Duterte. Kasi pwede ka namang galit sa Duterte dahil hindi ka adik pero meron kang mahal sa buhay. Meron nga akong kilala na vlogger, di umano. Oh, yung syota niya adik, nadali. Oh. May mga ganun eh. Di ba? Kaya galit sa Duterte. Yung iba naman komunista. O meron ka mag-anak na komunista. Yung nangingitnap ng bata. Yung mga nagre-recruit ng mga estudyante. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman